Hollywood TV. Ilang sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Limitado lamang ang oras niya, kaya dapat na sila mag-usap nito, pero wala pa rin siya mahagilap na salita. Margie, sa wakas ay sabi nito. Hirap pa rin nito magsalita. Yung tungkol sa sinasabi mo kanina? Na sana ay pinakinggan mo ang paliwanag ko noong huli tayo ng pag-uusap. Oo. Iyon naman ang dapat, hindi ba? But I was so immature then. Inuna ko ang sarili kong damdamin. Pero useless din kung nagpaliwanag ako sa'yo noon. Sagot nito. Ha? Bakit? Nagtatakang sabi niya. Gusto sana niyang malaman kung may pagtingin pa rin sa kanya si Zyboy. Parang estranghero na kasi ito sa harap niya. Wala siyang makapangdamdamin para dito. At wala rin siyang mabakas na kahit anong damdamin sa mukha nito. Dahil hindi ko alam noon na nagkaanak pala ako kay Myrna. Yumuko ito na tila ikinahihiyang sinabi. Napaalis siya sa pagkakasandal sa sofa. Tiningnan niya ng mabuti ang kaharap kung si Zyboy ba ito si Zyjan. Hindi siya maaari magkamali. Si Zyboy ang kaharap niya. Itinaago sa akin ni Mommy noon ang katotohanan. Patuloy nito. Nasa Singapore ako noon nang pumunta si Myrna sa bahay para sabihin magkakaanak na kami. Pero sinabi sa kanya ni Mommy na nasa Chicago ako at nagpapakasal na sa ibang babae. Nang bumalik ako sa Pilipinas, inanap ko si Myrna pero hindi ko na siya nakita. Pero sabi sa akin ni Zyjan ay siya ang ama ng batang iyon. Dahil gusto lang niya akong pagtakpat sa'yo. Ha? Bakit niya gagawin yon? Dahil gusto niyang mawala ang hinanakit mo sa akin. Tiningnan siya nito. Dahil gusto niyang makabawi sa akin. Matagal ka na pala niyang natagpuan pero hindi niya sinabi sa akin. Gayong ipinapahanap kita sa kanya. Kahit marami pa siyang gustong malaman kung bakit nagawa ni Zyjan mga bagay na narinig niya mula rito, ay mas importante sa kanyang malaman ang tungkol sa kanilang dalawa ni Zyboy. So, ipinapahanap mo rin ba ang iyong mag-ina? Tanong niya. Importante sa kanyang malaman kung sino ang mas mahalaga rito, kung siya o mag-ina nito. Nakita na sila ni Mommy at nakuha na rin niya address nila. Sagot nito. Gusto ko lang malaman mo na huminto ito. Parang hindi nito alam kung paano tatapusin ang sinasabi nito. Hindi na siya nakatiis. Tumayo siya at lumapit sa tabi nito. Kung gusto mo silang balikan, huwag mo akong alalahanin. Sabi niya, magiging masaya ako para sa'yo at sa'yo mag-ina. Hinawakan niya ang kamay nito para malaman niya kung may epekto pa ito sa kanya. Pero wala na talaga siyang nararamdaman dito, katulad ng naramdaman niya nung magdikit sila ni Zyjan. Hindi mo na ako mahal? Tanong ni Zyboy. Sa mga pinagdaanan natin at sa maraming taong kinamuhian kita dahil sa inakala kong niloloko mo ko, hindi naging mahirap sa akin na kalimutan ka, pati ang nararamdaman ko para sa'yo. Kapansin-pansin ang biglang pag-aliwalas na mukha ni Zyboy. Ngayon ay malaya ka nang mapupuntahan ng aking mag-ina. Sabi nito, Oo Zyboy, gusto kong malaman mo na minahal kita at hanggang ngayon ay mahalaga ka sa akin, pero may kanya-kanya tayong priorities ngayon. Ito naman ang humawak sa kamay niya. Gusto ko ring malaman mo na ikaw lang ang nasa puso at isip ko nung magkasama pa tayo noon. Iginalang kita dahil gusto kitang iharap sa altar ng malinis. Nag-init ang mga mata niya sa sinabi nito. Siya na ang kusang yumakap dito at ginantihan niya ito ng mahigit na yakap. 30 minutos bago magsimula ang seminar ay nadatna ni Margie si Ma'am Lucy na tinatesting ang LCD projector. Good morning, bati niya rito. Oh hi, ganting bati nito. Parang nagulat ito sa pagkakakita sa kanya. You're so early. Excited ka no? Of course, tugon niya. May tutulong ba ako sa'yo? Thanks, but everything has already been set since yesterday.
Tugon nito. Siya nga pala, after the grand opening today, hindi mo na kailangan or hindi mo na ako makikita rito. You will take over. Hiniram lang ako ni boss for this event. Ako ang personal secretary ng mami niya. Ah, ganun ba? Am I going to meet our boss today? Of course, siya rin na nag-conduct ng 3-day seminar sa mga chefs na nakatapos lang kahapon. Nagpatango-tango siya. Maya-maya ay isa-isa nang dumating ang mga dadalo sa seminar na makasasamahan niya sa administrative staff. Bago magsimula ang seminar ay kilala niya 5 magkakasama niya sa opisina. Nang sabihin ng guard kay Ma'am Lucy na dumating na ang big boss nila, pinaupo sila nito. Okay, we will start now, sabi nito. Before anything else, let me give you a foretaste of Isabella Kitchenette, also known as La Isabella Cuisine, a very successful Filipino restaurant in Chicago. The restaurant was named after the owner's late grandmother, Isabella, or Lola Isabella. To tell you more about the Isabella Kitchenette, I introduce to you the owner of one of the most successful restaurants in Chicago and the grandson of Lola Isabella, Mr. Zaijan Montevillo. Nagpalakpakan ng mga kasamahan niya maliban sa kanya. Pakiramdam kasi niya ay namanhid ang buong katawan niya habang kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Mas malakas pa yata ang dagundong ng dibdib niya kaysa sa palakpakang naririnig niya. Nang pumasok sa function room si Zaijan, wala siyang ibang naisip kundi na isahan uli siya nito. Gusto sana niya mag-walk out para ipamukha rito na hindi na siya papayag na maisahan uli nito. Pero naalala niyang may pinirmahan siyang kontrata. Sa ayaw at sa gusto niya, boss na niya ito. Wala siya mahagilap na dahilan para kahit sandali ay makalabas ng function room dahil pakiramdam niya ay kailangan niya sumagap ng hangin. Hello, Miss Morante. Are you with us? Ha? Tila nagising siya sa malalim na pagkakatulog. I said, would you like to introduce yourself? Gusto sana niyang sabihin kay Ma'am Lucy na hindi na kailangan dahil magkakilala na sila ni Zaijan. At kani-kanina lang ay nagpapakilala na siya sa mga makasama niya rito pero alang-alang sa profesionalismo at dahil trained siya nang magpakitang everything was normal sa harap ng mama niya, naisip niyang kaya rin niyang gawin iyon sa harap ni Zaijan. Tumayo siya at humarap sa mga kasamahan. As I've said a while ago, I am Margie Morante. Everything else you want to know about me, you'll find out along the way as we try to establish a harmonious working relationship. Thank you very much. Thank you, Miss Morante. Tila nakakalokong sabi ni Zaijan. Hindi na lamang niya inintindihan sinabi nito. Napansin niyang nagpapaka-normal ito at tila walang balak na ipahayag sa mga kasamahan niya na magkakilala sila. Dahil personal secretary ko si Miss Morante, she will be the second in command kapag wala ako. Napatitig siya rito sa sinabi nito. Muli ay pinigilan niya ang sariling kontratahin ito. Bago mag-lunch ay natapos na ang seminar. Nakakuha siya ng pagkakataong sumaglit sa powder room. Hindi niya inaasahang inaabangan pala siya ni Zaijan sa hall. Ang tagal mo naman sa powder room? Nagre-reklamong sabi nito. You've only got a 1-hour break. Hindi ka pa nakapag-lunch. Para kasing mas kailangan ko ng hangin kaysa pagkain. Sagot niya. Pinilit niyang hindi maging sarkastiko pero tila ganun pa rin ang tono niya. Alright, sabi nito. Magsasalita na sana siya pero naunahan siya nito. I can't blame you. Alam ko na bigla ka na ako ang boss mo. Hindi lang nabigla, sir. Sabi niya na binibigyan ng salita at huli ang salitang diin. Pakiramdam ko, pinaglalaro na naman ako. Okay, I admit, sinadya kong hindi ipaalam sa'yo na ako magiging boss mo. Pag-amin nito, alam ko kailangan mo ng immediate job nang ma-forward sa office ko ang credentials mo. Naisip ko, baka umatras ka kapag nalaman mong ako may-ari ng Isabella. So ano to? Parte pa rin ng paghiganti mo sa akin? Patuloy na panunumbat niya. Nagpipilit lang siyang maging matatag sa harap nito. Titig pa lang nito ay nanghihina na ang mga tuhod niya. Itinali mo ako sa 2 taong kontrata dahil 2 taon mo na akong gagawing alipin. Margie, will you forget about the revenge thing? Walang kinalaman ang nakaraan sa pag-hire ko sa'yo. Paano ako maniniwala sa'yo? Hanggang sa huling pag-uusap natin, nagsisinungaling ka pa rin sa akin.
Rumihistro ang pagkabigla sa mukha nito. Kinausap ako ni Zyboy kahapon. Pinuntahan niya ako sa bahay at sinabi niya sa akin na siya ang totoong ama niyang anak ni Myrna. Nahinto siya sa pagsasalita dahil nakita niyang papunta sa direksyon nila ang 3 kaopisina niya. Marahil ipupunta mga ito sa powder room. Biglang sumeryoso mukha ni Zyjan. Miss Morente, sumunod ka sa akin sa opisina ko. Hindi na nito hinintay na makasagot siya. Tumalikod na ito. Sinundan niya ito ng tingin. Parang natitiyak nito sa sarili na susunod siya rito dahil ayaw niya magtaka mga kasamahan niya. Napilitan siyang sumunod. Pagpasok niya sa opisina nito ay sinanyasan siya nito na umupo sa silya. Dito tayo mag-usap dahil napaka-personal ang pinag-uusapan natin. Sabi nito at itinukod nito ang mga braso sa mesa. Kung hindi paghihintahan pa kayo mo sa akin at kung naaawa ka lang dahil kailangan ko ng trabaho, maaari bang kapag nakahanap ako ng ibang trabaho ay pakawalan mo na ako sa kontrata ko? Diretsang sabi niya. Pwede bang maupo ka muna para makapag-usap tayo ng maayos? Humalikip-kip siya. Okay lang ako na nakatayo. Sagutin mo na lang ang tanong ko para matapos ng usapang ito. Nilapitan siya nito at hinila sa braso. Pilit na pinapaupo siya nito. Nang makaupo siya ay tinalikod nito ang 2 kamay sa magkabilang armrest na tila hinaharangan siya nito para makatayo. Nakayuko ito kaya halos nagdikit ang mga mukha nila. Ano ba? Pagsinghal na sabi niya. Palagi mo na lang ako tinatanggihan. Tila nagtatampong sabi nito. Ang sabihin mo, lagi kitang pinagdududahan. Sabi niya. Palakas ang kabog ng dibdib niya dahil sa pagkakalapit nila. Dahil lahat ng sinasabi mo at lahat ng ginagawa mo ay kaduda-duda. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Walang sabi-sabing hinalikan siya nito sa mga labi. Naramdaman niya ang malambot na mga labi nito. Para may kuryente na lumaloy sa pagkatao niya. Napapikit siya at hindi niya namalayang tinutugon na pala niya ang halik nito. Palalim ng palalim ang halik nito. Pakiramdam niya ay nawawala siya sa tamang katinoan. Natauhan lang siya na magtaas ito ng mukha at humakbang ito palayo sa kanya. Sa tingin ko, hindi mo na ako pagdududahan sa ginawa ko. Sabi nito habang nakatalikod. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi na niya kakayanin pa magtagal kahit isang sandali sa kwartong iyon. Hindi na niya kayang salubungin ang tingin nito. Labis na kahihiyan ang nararamdaman niya para sa sarili. Nahihiya siya dahil nagpadala siya sa nararamdaman niya para sa isang lalaking wala naman lang kahit kaunting pagtingin sa kanya. Bakit ko sinabi yun? Bakit ko sinabi yun? Paulit-ulit na sabi ni Zyjan habang hinahampas ang kanyang mesa. Sinisisi niya ang kanyang sarili kahit hindi siya nakatingin. Nararamdaman niyang nakalabas na ng opisina si Margie. Hindi niya alam kung bumalik ito sa function room. Maaring umuwi na ito at hindi na babalik. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili ay bumalik siya sa function room. Wala nga si Margie doon. I asked Miss Morente to settle some important matter so she will not be with us for the rest of the day. Sabi niya sa mga empleyado para hindi magtaka mga ito. Eksaktong 5:00 ng hapon ay tinapos na niya ang unang araw ng seminar. Nakaupo lang siya sa driver's seat ng Fortuner niya pero hindi niya iyon pinaandar. Nakasubsob lang siya sa manibela habang nag-iisip kung paano sasabihin kay Margie na hindi niya napigilan ang nararamdaman niya para dito kaya hinalikan niya ito. Alam niya kung gaano katigas ang kalooban nito. Naiisip din niya na malamang ay naghahanda na ito para pagtaguan siya. Hindi kasi niya ipinaghandaan ng sandaling malalaman nito na inako lang niya ang anak ni Zyboy. Lalo tuloy ito nagalit sa kanya. Ngayon ay hindi na mabubura sa isip nito na isa siyang certified sinungaling. Dahil nga malamig ang pinakatutungo nito sa kanya, hindi niya nasabi rito ang tunay na dahilan kung bakit niya hindi ito pinigyan ng posisyon sa kanyang negosyo. Hindi niya nasabing gusto niyang mapalapit dito. Pinihit niya ang susi. Bahala na, sabi niya sa isip. Nagdesisyon siyang puntahan si Margie. Kung hindi siya nito mapapatawad, mapipilitan siyang palayain dito sa kontratang pinirmahan nito at palayain na rin ang nararamdaman niya para dito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento.
Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.